hikain ni Gato Jose Rizal ay ang kabataan, ang pasyon ay susi sa kinabukasan. Kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sa ganitong sitwasyon, paano na ang ating bayan? Ngunit ano ang aasahan kung mismo ang pag-aaral nila ay hindi pinapahalagahan? Kabataan, pag-asa pa nga ba ng bayan? Andre, ang former school ko po ay Malate Catholic School. Kaya po ako nahinto dahil sabi po ng teacher ko na all about my Form 137, kaya po ako minto kasi sabi niya po hanggat hindi ko raw po nadadala yung Form 137 ko, hindi daw niya po ako tatanggapin sa bawat klase o bawat teachers. Tapos hanggang sa hindi ko po nakuha kasi nga po may financial problem kasi po yung former school ko masyadong mataas yung tuition fee kaya po ako lumipat. Hanggang ngayon po hindi pa nakukuha kaya yun, tumigil ako. Tapos yung epekto naman po ng paghinto ko, wala, dito yan, tambay, ganyan. Wala namang masamang nangyayari, barkada, ganun lang. Tapos libangan, magsayaw, laro na computer, something, makipag-inuman dyan sa labas, at kung ano-ano pa. Tapos, message ko sa mga huminto, kaya mga hindi nag-aaral katulad ko, sana wag niyo akong gayahin kasi yung paghinto ko naman talagang yung rason, kailangan talaga ng pera, kaya kung maaari, wag niyo akong gayahin. Tapos sa mga nag-aaral naman, pagbutihin nyo at yun nga, wag kayong gagaya sa akin. Basta, always pray para matulungan din kayo na. Siyempre, unang-una, Panginoong Diyos. Yun lang. Ako si Carlos, 15 anyos. Dahil sa pinabayaan ako ng mga magulang ko, mas ginusto ko pang di ako mag-aral. Kahit na may pampaaral sa akin, hindi nga ako nag-aaral eh. Dahil nalaman ko na lang nung isang araw, hindi naman pala ako mahal ng mga magulang ko. Iniwan nga ako eh. Iniwan ako ng mga magulang ko. Dahil galit na galit yung tatay ko sa akin. Dahil sa akin, munti ka nang mamatay nanay ko. Kaya inisip ko, hindi na lang ako mag-aaral. Kaya ang pinagagawa ko sa buhay ko, mga tarantaduhan. Ito ngayon, nagyoyosi ako. Umuwi ako sa bahay namin, alas 12 na ng gabi. Kahit yung lola ko, alalang-alala sa akin eh. Pero wala sa akin yun. Tarantado ako. Naranasan ko na rin na sumama sa ibang grupo. Minsan, umihit nga kami ng sigarilyo eh. Hindi lang sigarilyo, rugby pa. Kaya kahit na walan ako ng gana sa pag-aaral, kaya ito ngayon, kung anong pinagagawa ko, mga bisyo ko, minsan nga nagbenta ako ng gamit sa bahay namin para matustusan lang to eh. Kasi nahiya akong humingi sa lola ko, tapos yun lang ang gagawin ko. Pasensya na, hindi ko na mapigilan. Hindi ko mapigilan yung pagluha ko eh. Ito lang mapapayo ko sa mga kabataang mga naisipan din gawin yung mga pinagsasabi ko. Kung sa inyo, huwag niyo sayangin yung buhay nyo. May pag-asa pa eh, para magbago. Mag-aral kayo, magtapos, papalaan nyo pa, makakuha kayo ng magandang trabaho, makabuo kayo ng magandang pamilya. Hindi yun katulad ng nangyari sa akin. Iniwan ako ng mga magulang ko. Kahit nasa simula pa, inayos ko yung pag-aaral ko eh. Eh dahil sa nalaman kong iniwan nila ako,
Niloko ko na rin yung buhay ko. Sige, salamat sa inyo ah. Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang